we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Hindi raw makikiisa sa nationwide transport strike ang ilang transport groups sa Hilaga at Gitnang Luzon. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bukas, January 17, inaasang aabot sa megit 8,000 na public utility vehicles ang papasada sa buong Region 1, kaya naman wala raw dapat na ikabahala ang mga pasahero. Kada araw, umaabot sa halos 1,000 piso ang malinis na kita ng jeepney driver na si Mang Tom. Ang kanyang kita, sakto lang daw na pambili ng kanilang pagkain at baon sa eskwelahan ng mga anak. Mahalaga sa kanyang bawat araw ng pamamasada. Kung hindi siya babiyahe, walang gagastusin ng kanyang pamilya. Kaya hindi rin niya naiisip na sumali o makiisa sa mga isinasagawang transport strike. Wala namang abiso yung mga kasama namin na driver. Nakasayang po ang Araw po. Bukas, kasado na ang nationwide transport strike bilang protesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Pero ayon sa Autopro Pangasinan, hindi sila makikiisa sa tigil pasada. Walang magaganap na transport strike. Although ang manibela na pag-coordinate sa atin, kaya lang, yung sitwasyon natin kasi sa Pangasinan, halos siguro 99% consolidated tayo. Kinumpirma ito ng LTFRB Region 1 base sa kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang transport sector sa rehiyon. Gayunman, nakikipag-ugnayan na rin ng LTFRB Region 1 sa mga LGU na maghanda ng mga alternatibong sasakyan kung kinakailangan. Hindi rin makikiisa sa tigil pasada ang Confederation of Passenger Transport ng Gitnang Luzon. Imbis na sumama sa tigil pasada, paghahandaan na lang daw ang napipintong pag-phase out sa mga traditional jeepneys basta tulungan sila ng gobyerno sa kanilang mga hinaing. Sa ngayon, 83% na sa kanilang mga miyembro ang nag-comply sa franchise consolidation. Wala naman dahilan para mag-rally kami o mag-strike kami. Lahat ng inaing namin, mayroon pa kaming standing na appeal na dagdagan yung subsidy para sa mga magmo-modernize. Chris, ayon sa LTFRB, naka-standby yung mga government vehicle in case na kailanganing gamitin bukas. Samantala, simula sa February 1, ang random checking na gagawin ng LTFRB sa lahat ng mga pumapasadang mga jeepney. Kasabay niya, i-check maigi yung mga documents o mga papers ng jeep. Samantala, sisimulan na rin yung issuance ng sticker para ma-determine kung ang isang jeep ay miyembro ng tinatawag na consolidated entity. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ipinatupad naman ng ilang kumpanya ng langis ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw, January 16. 90 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel. 30 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. At nasa 90 centavos din ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, dahilan pa rin ito ng umiiral na kaguluhan sa Red Sea at Gaza na nakakaapekto sa global supply ng petroleum products. Na-cover niya pati yung escalating ang conflict hanggang sa Red Sea. Kaya yung ating mga oil vessels o yung mga cargo vessels natin, umiikot pa po siya pataas. So may karagdagang freight cost. Patay ang 22 anyos na babae matapos na pagbabarilin habang nasa kanilang piggery farm sa Bantay, Ilocos Sur. Nakatutok, Ivy Hernando.
Namatay matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang 22 anyos na si Berna Sheila Paak, residente ng Barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur. Isang tama ng bala sa dibdib at 3 sa tiyan ang tinamo ng biktima mula sa pinaniniwalaang kalibre 45 na baril. Walang saksi sa pamamaril pero may mga nakarinig umano ng putok ng baril sa lugar. Yun pa yung inaalam natin, ma'am, yung witnesses natin dahil malalayo naman yung bahay po doon. At inaalam pa natin at nire-review natin lahat ng mga CCTV. Nakapagtapos daw sa kolehiyo nitong nakaraang taon si Berna, kaya siya raw sana ang inaasahan ng pamilya. Palaisipan daw sa pamilya kung ano ang posibleng motibo sa krimen dahil wala naman na ikukwento ang biktima. Awan mo't ma'am, awan ti kinariri na, awan pa'y tikwata na uli mo, dahil nga anak ko, kampaitin niya nga imbagbagana. Nagpapakain ng kanilang alagang baboy sa piggery farm ang biktima na mangyari ang krimen. Halos 1 kilometro ang layo ng piggery farm mula sa kanilang bahay. Napo, dagiti daw dawat ko kumadagiti nakakita, tulungan na kami tamatili dahil tamay kwan mo latustisya dahil anak ko ma. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Kuha naman sa CCTV ang pagtangay ng sako-sakong palay sa Solsona, Ilocos Norte. Makikitang huminto sa gilid ng kalsada ang garong. Maya-maya pa, may karga na itong sako-sakong palay. Ayon sa PNP, umabot sa 12 sako ang natangay ng grupo ng mga hindi pa nakikilalang lalaki. Inimbestigahan ng PNP ang insidente. Napabalidin ko kung talagang nanakaw o may niloko lang. Yun lang. Sa mga ganun kasi, dapat natin itabi o natin ari-ari. Samantala, maaga nang nag-ani ng gulay ang ilang magsasaka sa Atok, Benguet para hindi masira sa pagtama ng andap o frost. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, kasabay pa ng paglamig ng temperatura dito sa bayan ng Atok sa Benguet, ang problema naman ng mga magsasaka sa pagtama ng frost o andap sa kanilang mga pananim. Ang diskarte naman ng ilang magsasaka maagang mag-harvest basta masigurong hindi sila babaratin ng mga trader. Nakangangatog na lamig ang gumising sa mga taga-barangay Paway, Atok, Benguet. Bumaba kasi sa 13 degrees Celsius ang temperatura. Pero tiniis yan ng mga magsasaka na maagang nag-ani ng mga tanim na repolyo. Umabot sa 15 toneladang repolyo ang naani sa 4,000 square meters na tanimang ito. Ibabiyahe ito sa La Trinidad Vegetable Trading Post kung saan naghihintay ang mga buyer. Diskarte ng mga magsasaka na mas maagang mag-ani para hindi tuluyang masira ng andap o frost ang kanilang pananim. Kasi pag hindi mo i-harvest ito, masisira. Kaya kailangan harvestin. Kahit mababa ang gulay, mas importante, babalik ang konting puhunan lang. Pero tune-tuneladang pananim na Chinese cabbage ang nasira. Lugi ang mga magsasaka dahil sa taas ng ipinuhunan. Nalanta ang dahon hanggang sa tuluyang masira ang mga Chinese cabbage na ito dito pa rin sa Barangay Paway. Paliwanag ng mga magsasaka, hindi nila ito naani agad noong nakaraang linggo matapos bumagsak sa 3 hanggang 4 pesos ang kada kilo ng Chinese cabbage. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera, marami ngayon ang supply ng gulay dahil anihan. Bumaba rin ang presyo ng karamihan ng highland vegetable. Tinutulungan ang mga magsasaka para mabilis na maibenta ang aning gulay at hindi sila baratin ng mga trader. Naghahanap ang DA ng mga institutional buyer sa iba't ibang probinsya. Harvesting pa rin po ngayon ng mga cabbages, including Chinese cabbages. Hindi naman po siya yung oversupply. Based on the data that we check doon sa previous year's comparative, hindi naman po siya yung mataas yung volume para sabihin natin na oversupply. Nakamonitor na rin ang DA sa epekto ng andap o frost sa mga taniman. Kung may masisira man daw, kaunti lang dahil may diskarte ang mga magsasaka kontra sa epekto ng andap. Samantala, 56 na probinsya sa bansa, kabilang ang Luzon, ang maapektuhan ng strong El Nino na mararamdaman hanggang February 2024. Kabilang ang Baguio City sa mga lugar na potential sa drought condition hanggang sa katapusan ng Abril.
Chris, karamihan sa mga magsasaka dito sa bayan ng Atok maghapon sa pag-harvest ng kanilang mga pananim na gulay. Sinasamantala kasi nila yung pagtaas ng farm gate price ng gulay gaya ng repolyo na nasa 15 pesos per kilo. Malaking bagay na ito para sa mga magsasaka para kahit papaano hindi sila malugi at mabawi ang kanilang mga puhunan. Ang DA naman nakaalalay doon sa mga magsasaka. Sila na ang naghahanap ng institutional buyers para mas mabilis na maibenta ng mga magsasaka ang kanilang mga aning gulay at hindi na ito matambakan at hindi na sila mabulukan. Yan ang latest mula rito sa Atok, Benguet. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Ilang negosyante nagsimula ng pumwesto sa Baratillo sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa ulat ni Claire Lacanilaw. Sinimulan na ang pagtatayo ng mga tent para sa operasyon ng Baratillo sa Mangaldan, Pangasinan. May ilan na ring negosyante ang nagsimulang pumwesto. Ayon sa LGU, magtatagal hanggang March 15 ang Baratillo sa bayan na bahagi ng selebrasyon ng Pindang Festival. Maganda yung mas maaga man para at least makabenta na. Para may pang-araw-araw na po. January 15 up to March 15, that is strictly what was agreed upon by the parties in the natin sa peace and order to the MPRG or POSO, pati sa ating PNP, to see to it that all of this ng Baratillo hindi masagabal sa traffic, even sa ating mga pedestrians. Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng iba't ibang aktibidad para sa Pindang Festival 2024. Kabilang narito ang Pindang Cook Fest sa March 6 at ang inaabangan na Kalutan, Tugtugan, Tansayawan at Dalan sa March 8. Handa na raw ang lokal na pamahalaan sa pagdiriwang. Pinaghahandaan na rin ng Public Order and Safety Office ang pagdagsa ng mga bisita. Magsisimula ang Pindang Festival 2024 sa February 14 at magtatagal hanggang March 11. So, inaasahan po natin ang pagdagsa ng ating mga bisita rito. And of course, hindi natin naiwasan ang ng mga traffic and siyempre yung ating mga produkto dito sa Mangaldan may i-showcase naman natin gaya ng peanut brittle, tapa. Wala po kami sa paghahanda, lalong-lalo na sa traffic dahil mayroon po kaming mga karsadang iwa one way at saka isasara pagdating ng piyesta. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 5 taong gulang na batang babae nagtamo ng sugat sa bibig matapos na sakmalin ng asong gala sa pasukin ni Ilocos Norte. Nakaalerto si Gab De Luna. Ang masayang bonding ng mag-anak ni Joyce Lee nauwi raw sa trauma matapos makagat ng asong gala ang 5 taong gulang na babae niyang anak habang kumakain sa tabing dagat sa barangay Estancia, Pasukin ni Ilocos Norte. Ayon kay Joyce Lee, kumakain ng barbecue ang anak nang lapitan ng aso at sinubukang sunggaban ng hawak na pagkain at biglang naging agresibo. Tinignan namin tong batang to, biglang tumalikod, ganon. Tinakpan yung bibig. Kasi sometimes yung bata kasi takot sa tatay, ayaw niya mapagalitan. Nung halika dito, sabi namin, pinaharap namin, binaba namin yung kamay. Dami ng dugo, kaya nagpanik na po kami. Inoobserbahan ngayon ang bata matapos mabakunahan ng anti-rabies. Iniimbestiga na raw ng mga opisyal ng barangay kung sino ang may-ari ng aso. Pero ang problema, hindi na raw alam kung nasaan na ang aso na tumakbo matapos ang insidente. Malaking aral daw ito sa pamilya nila Joyce Lee. May panawagan siya sa mga kapwa dog owner. Itali na lang para naman walang batang maanuhan or ano. Kasi mahilig din naman po kami sa aso. Mahigpit na binabantayan ng mga barangay official ang mga stray dogs sa lugar matapos ang insidente. Sinabihan naman yung mga may-ari ng mga aso, ma'am, na itatali na nila yung mga aso nila. Kasi yung aksidente, hindi namin alam namin kung sino ang may aso yun. Marami silang mga nagdadagan ng aso, ma'am.
Nagpaalalang Health Authority na agad ipagbigay alam kung sakaling makagat ng aso. Dapat pag nakagat na, punta ka agad sa RH, dito sa RHU para matignan namin at mai-refer for anti-rabies vaccination. Dapat hinuhugasan agad-agad yun with yung tubig at saka sabon. Sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang kaso ng rabies sa bayan. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Nasunog naman ang bahay sa Santa Barbara, Pangasinan dahil sa napabayaang umaandar na electric fan. 3 alagang aso kabilang sa mga natupok. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa video ang bayanihan ng mga residente upang maapula ang sunog na sumiklab sa isang bahay sa Barangay Poblacion Sur, Santa Barbara, Pangasinan. Sa laki ng apoy, nahirapan ang mga residente na maapula ang sunog. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog. Wala naman nasaktan sa sunog pero natusta ang 3 alagang aso ng may-ari ng bahay. Ang tinitingnan sanhi ng sunog ang napabayaang nakaandar na electric fan. May kaluman na rin po kasi half concrete po siya and half lumber and woods. Kaya ganon. Yung parte ng likod is made of like materials like woods, lumbers, ganon. Kaya natupok po agad. Pag pumasok ako ganyan, electric fan. Ngayon, edi buong gabi yun hanggang umaga parang nakalimutan kong na-i-off. Tinatayang aabot sa 140,000 pesos ang halaga ng natupok sa sunog. Paalala na lang po sa ating mga tagapakinig, tagapanood na mag-ingat po tayo kasi fire safety is everybody's concern. Bago po tayo alis ng bahay, make sure na naka-unplug po all unnecessary appliances and then naka-shut off po ang ating mga LPGs. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City halos 2 linggo nang naantala dahil sa low tide. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Halos 2 linggo nang naaantala ang dredging operation sa Pantal River sa Dagupan City dahil ito sa nararanasang low tide. Yung low tide ma'am at saka yung mga nakahakang na backlog. Imbis na mag-ooperate kami doon sa may part na advantageous para doon sa equipment, since hindi kami makagalaw, tapos nag-low tide siya, sumasadsad po yung equipment natin. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Public Works and Highways na mag-adjust sa oras ng dredging operation. Sasabayan nilang high tide para walang maging problema sa dredging machine. Pinag-aaralan din namin yung shifting ng mga tao para ma-maximize namin yung operations. Malaking tulong sa publiko ang dredging operation. Bukod sa napapalalim ang Pantal River, nagagamit din ng mga residenteng nakatira sa low-lying areas ang buhangin at lupang nadadraga sa ilog. Itong po yung lupang ito, malaking tulong sa bahay namin. Dahil na yung mga tubig, malapit kami sa ilog. Tiniyak ng DPWH na may sapat na pondo sa dredging operation. Sa ngayon, 3 dredging machine ang ginagamit sa Pantal River. Kasama si Jean Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Nabulilyaso ang sanay pagde-deliver ng mga nasa 700 manok na nagkakahalaga ng 248,000 pesos sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Ito'y matapos harangin ng mga kawani ng quarantine checkpoint sa bayan ng Tagudin. Walang maipakitang shipping permit ang mga sakay ng van at hindi rin accredited ng Animal Bureau of Industry ang ginamit na sasakyan. Sa halip na kumpiskahin, pinabalik sa Tarlac City ang sasakyan at pinagmulta na lamang ang driver ng 15,000 pesos. Sabi na driver ma'am ay baguhan lang daw siya. Ngayon lang daw siya bumiyahe o pumasok dito sa Ilocos Sur. Kaya hindi niya raw alam na meron palang quarantine checkpoint. Sa iba pang balita, mag-uumpisa na sa February 12 ang voter registration para sa 2025 midterm elections. Sundan sa report ni Joan Punsoy. Rehistradong botante si Lynn. Huli siyang bumoto nitong nakalipas na barangay in Sangguniang Kabataan elections. Napaka-importante raw na maging active voter. Importante po kasi po siyempre tulad po sa isang barangay,
Importante po talaga na bumoboto ka para makapili po ng talagang karapat-dapat na iluluklok sa pwesto po. Sa mga hindi pa nakakapagparehistro, panawagan ng COMELEC samantalahin ang schedule ng voter registration para sa 2025 national and local elections. Mag-uumpisa na ito sa February 12 hanggang September 30, 2024. So, yung mga kababayan natin na 18 years old or yung mga magi-18 on or before May 2025 national and local elections, pwede na sila magpa-register. Hindi na kailangang mag-register ang mga 17 years old na una nang nakapagparehistro noong BSKE at mag-18 years old sa May 2025. Mahigit 67,000 botante ang naitala sa bayan ng Calasiao noong BSKE 2023. Inaasahan pa raw ng tanggapan na madaragdagan ang bilang. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na rin ang tanggapan ng satellite voter registration. Expected natin sa unang araw o unang buwan, siyempre matumal yan. Ito yun naman yung pagkakataon na sasamantalahin ng COMELEC na mag-satellite registration. Yung kami na po ang pupunta sa mga barangay para at least hindi na sila mag-aksaya ng pamasahe papunta dito sa office. Maliban sa new registrant, tatanggap din ang aplikasyon para sa reactivation, correction and transfer of records. Samantala sa October 1, 2024 ang itinakdang filing of Certificate of Candidacy. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa shear line at amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng mahina at kalat-kalat na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Kalinga at Ifugao. Dapat ding maging handa ang natitirang bahagi ng bansa sa maulang panahon, lalo na ang Mindanao. Magiging maalon at hindi rin ligtas na pumalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon, Eastern Seaboards ng Central at Southern Luzon, pati na sa Eastern Seaboards ng Visayas at Mindanao. Deep wells at water sources ng Baguio Water District isasailalim din sa virological testing. Yan ang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Negatibo sa E. coli ang mga deep well at water sources ng Baguio Water District na isinailalim sa water testing. Pero para makasigurado at tuluyang maalis ang agam-agam na kontaminado ang tubig mula sa BWD, isasailalim na rin ang mga sample sa virological testing ng Research Institute for Tropical Medicine. Ito'y para makita kung positibo o negatibo sa virus ang tubig. Itong mga samples na ito ay pinadala rin sa RITM para sa parallel testing to make sure na free ito sa virus talaga. Para ipakita sa publikong malinis ang tubig mula sa Water District, uminom ng tubig mula sa kanilang mga tubo ang mga opisyal ng BWD. Para patunayan na potable ang tubig natin, iinumin namin buong Baguio ito. Lahat kami nakakalat. Lahat ng mga tao natin ngayon, i-video natin yan. Samantala, mahigpit ang monitoring ng LGU, katuwang ang DTI sa presyo ng mga ibinibentang bottled water sa Baguio City. Kasabay ng pagtaas ng demand sa bottled water, wala umanong pagtaas sa presyo nito. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang sinumang negosyante na mapatunayang nananamantala sa presyo ng bottled water. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, paggawa ng sukang Iloco, hanap buhay ng mga senior citizens sa Lawag City. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Sagana sa nagtataasan at naglalakihang tubo ang Barangay Baksil, Lawag City, Ilocos Norte. Kaya naman ito na ang naging pangunahing hanap buhay ng ilang magsasaka at residente sa lugar. Maraming iba't ibang produkto na pwedeng gawin mula sa tubo o sugarcane, tulad ng suka at tagapulot. Si Nanay Estrella, ilang dekada na raw gumagawa ng suka mula sa katas ng tubo. Tradisyonal ang paggawa at purong-puro raw ito. Inilalagay ang pinakulo ang suka sa banga na pamana pa ng kanilang mga magulang at may isang siglo na raw ang tanda. Sa kalalagyan ng dahon ng samak. Sayang met no hami ituloy-tuloy.
iso ti may nga pagkapuan ti pagbiag mi. Umaabot sa 5 buwan hanggang 1 taon ang hinihintay bago ma-ferment ang sukang Iloko. Mula sa buwan ng Pebrero kung saan inaani ang mga tanim na tubo. Pagsapit ng birth months, maaari nang ibenta ang suka. Sa halagang 100 pesos, may mahigit 1 litro ka na ng purong sukang Iloko. 100% pure nga suka. Nating awan ti chemicals na. Kasi ado ti mang perperdingin. Okay lang met kasi malako mi met digiti produkto mi. Bagamat may edad na si Nanay Estrella, matyaga pa rin siyang gumagawa ng suka bilang pagpapahalaga sa kinagisnang hanap buhay sa kanilang lugar. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mga residente sa Tarlac City, dinumog ang Kapuso Fiesta na bahagi ng selebrasyon ng Kaisa Festival 2024. Tunghayan sa report. Masaya, makulay at maingay. Ganyan na naging pagtanggap ng mga Tarlakenyo sa Kapuso Fiesta na ginanap sa Tarlac City. Hindi mahulog ang karayom ang lugar sa dami ng Kapuso fans. Ramdam ang mainit na pagtanggap ng mga Tarlakenyo. Enjoy ang bawat isa sa mga exciting at challenging Kapuso Games na pinangunahan ng Kapuso host na si Bubay. All out ang sayang hati ni TikTok Lock host Pokwang sa todo bigay niyang performance. Grabe ang mga kapuso natin dito sa Tarlac. Nagkakaisa talaga sila pagdating talaga sa suporta sa ating network. Good vibes naman ang hatid ni Sparkle U #SoundTripCasts, Michael Sager, Althea Ablan at Zephanie na nangharana sa mga kapusong Tarlakenyo. Kaya ang init ng pagtanggap nila sa amin, so nakakatuwa lang po. Kung magpapasalamat na lang ako sa lahat ng Tarlakenyos, ayan, sa pagsama sa amin dito sa Kaisa Fiesta 2024. Nakapunta na po ako dito before and same pa rin, talagang napaka-warm ng mga tao at napakasaya po namin na nandito kami para makiisa or makisama po sa Kaisa Festival. Present din sa Kapuso Fiesta at nagpakilig ang mga cast ng makiling. Hindi magkandamayaw ang Kapuso fans nang sila'y awitan ni na Brett Valdez, Christopher Martin, Derek Monasterio at Thea Tolentino. Masaya ako na nakasama ko yung mga tao dito sa Tarlac, Tarlakenyo. Maraming salamat at napaunlakan kami ng Tarlac City. Sobrang saya kasi talagang napakainit ng pagtanggap nila sa amin. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahal nila sa amin. Nilantakan din ng mga Kapuso artist ang mga pinagmamalaking sweet delicacy ng Tarlac City. Sarap niya. Bahagi ang Kapuso Fiesta ng week-long Kaisa Festival celebration. Dahil sa mga artista dumating, sobrang saya. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala mga kapuso, magiging makislap at maganda ang gabi sa Miss Tarlac City 2024 Coronation Night. Makikisa sa inaabangang aktibidad ng Kaisa Festival ang kapuso judges na sina Carla Abellana at Arasan Agustin. Mga harana rin sa mga naggagandahang binibini si kapuso performer John Rex at ang kapuso host na si Martin Javier. Mamaya na mga kapuso, alas 6 ng gabi, January 16, gaganapin yan sa Tarlac City Plazuela sa Tarlac City. See you there, mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.